saan patungo, puso at isip ko'y litong-lito. Ngunit ikaw, Jesus, ang sa'kin nagbigay gabay. Inakay mo ako sa landas ng buhay. Ang puso ko'y gagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang himig ko'y laging laan sa pagsamba lamang sa'yo. Tunay ngang dakila ka, O Diyos, sa buhay kong ito. Kaya't walang hanggang papuri ang alay. Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid at mga kaibigan. Sa himig po na inyong napapakinggan ay muli pong sumasahimpapawid ang programang si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Sa pangalan po ng ating pong pastor, ako po ang inyong lingkod, Pastor Alfred Generalo ng United Pentecostal Church Matnog, na inyo pong makakapili ngayon sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Kasama ko po si Brother Aljon, si Brother Angelo sa pagbabasa ng salita ng Panginoon na atin pong pag-aaralan. Magandang umaga po sa lahat ng atin pong mga kababayan, sa lahat po ng naaabot ng himpilang ito ng New Gen FM 100.7. Sa live po tayo sa Barangay Fabrica, Bulan, Sorsogon. Saan man po kayo dako na lugar naroon sa buong probinsya ng Sorsogon at Masbate, dyan po sa Ticao Island, dyan po sa Samar, sa Coastal Barangay ng Bulan, Coastal Barangay ng Magallanes, Coastal Barangay ng Matnog at maging ng Santa Magdalena, dyan po sa Kapol. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Nawa kayo po ay nasa mabuting kalagayan ngayon sa pangalan ng ating Panginoon. Pagbati po sa atin pong Senior Pastor, Pastor Andy Rosaren, Pastora Maricar, dyan po sa Iquirino. Magandang umaga po sa inyo pong pamilya. Pagpalain po kayo ng atin pong Panginoon. Amen. Ingatan po kayo ng Diyos sa inyo pong pagbiyahe ngayon papuntang Legazpi. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Pagbati din po sa tatlong congregation na kanya pong pinangangasiwaan dyan po sa UPC Magsaysay, UPC Santa Remedios, UPC Iquirino. Mga kapatid at mga kaibigan, pagpalain po kayong lahat ng ating Panginoon. Sa buhay kong ito, kaya't walang hanggang papuri ang alay. Good morning, Brother Daniel Marahay. Thank you so much for watching. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Mapagpalang umaga din po, Sister Marlene Gulyoso, Sister Margie Gutan Isiha, dyan po sa Santa Remedios. Pagbati din po sa Goneo family, Isiha family at Soledad family, dyan po sa Santa Remedios. Amen. Brother Bernardo Sidugen, good morning po. Pagpalain din po kayo ng Panginoon. Amen. Praise God. Sister Laura Gumban, Sister Divine Espela Guyal, good morning po. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Pagbati din po sa atin pong mga kapatiran dyan sa UPC Matnog, mga kapatiran natin dyan sa Manorabi Church, sa Hinabdan Oriental, sa Barangay Kalintaan, dyan po sa sentro ng Matnog, sa atin pong mga kapatiran. Pagpalain po kayo ng ating Panginoong Hesukristo. Sister Gemma Guelas, good morning. Pagpalain din po kayo ng Panginoon. Kung kayo po ay mayroong mga katanungan, pwede nyo po akong tawagan o di kaya i-text sa CP number 0967-364-7164. 0967-364-7164. Yan po ang aking pong contact number, mga kapatid. Kung kayo po ay may mga katanungan, pwede nyo po akong tawagan at lalo na kung kayo po ay may prayer request. And kung kayo ay nais na magkaroon ng libreng pag-aaral ng salita ng Diyos sa inyo pong mga tahanan, malugod po naming ipaglilingkod sa inyo, amen, ang salita ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Praise God. Good morning din po, Sister Eleanor Yocado. Amen. And Sister Christy Disoyo, ingatan po kayo ng Panginoon sa inyo pong pag-uwi. May the blessings of Deuteronomy 28 and the protection of Psalms 91 be upon us. In Jesus' name. Tayo pa ay tuloy-tuloy na sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Amen. Na kung saan yun ang pinakasentro ng atin pong pagtatalakay
sabayan niyo po kami sa atin pong pananalangin bago tayo magsimula. Dakilang Diyos, aming Panginoong Hesukristo, maraming salamat po sa oras na ito, minsan pa sa pagkakataon na mapag-aralan namin ang iyong banal na salita. Tunay nga Panginoon, ng salita mo ang nagbibigay ng liwanag, nagbibigay ng kaliwanagan, linaw, Panginoon. Amen. Clarification sa bawat taong may mga katanungan sa kanila pong pananampalataya at paglilingkod, lalo na sa tungkol sa iyong banal na salita. Pagpalain po, Panginoon, ang bawat isa na nakikinig, sa lahat ng mga sumusubaybay, sa lahat ng mga nanunood, saan man po sila dako na lugar naroon ngayon. Amen. Patuloy mo po silang abutin, pagpalain, at mangusap ka po sa puso at isip ng bawat isa. Magpahayag ka po, Panginoon, sa bawat isa amin. In Jesus' name we pray. Give us the teachable heart, humble spirit, and a spirit of obedience, Panginoon, sa bawat isa. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Tayo po ay mag-aral ng salita ng Panginoon. Samahan niyo po kami. Habang kami magbabasa ng salita ng Diyos, pwede niyo po kaming sabayan sa amin pong pagbabasa sa pamagitan ng inyo pong mga Biblia dyan po sa inyong mga tahanan. In the book of Ephesians chapter 2, verse 8 to 9, pakinggan po natin. Ganito po ang atin pong mababasa salita ng Panginoon. Sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sinuman ay huwag magmapuri. Purihin ang pangalan ng Panginoon sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. So, ito pong topic natin ay isa sa mga katanungan ng atin pong mga giliw na taga-subaybay. Amen. Na ang kaligtasan di umano ay sa biyaya lamang ng Diyos, at ito ay kusang ibinibigay ng Panginoon. Amen. Manampalataya ka lang sa biyaya ng Panginoon, magtiwala ka lang sa kakayahan ng Diyos na magligtas, ay okay na yon. Kaya ang sabi niya, hindi na kailangan ng paggawa, sapagkat sa biyaya tayo ay nangaligtas, hindi dahil sa ating mga sarili. Yun ang kanyang pagpapaliwanag, mga kapatid. Pero atin pong talakayin na paano, mga kapatid, yung word na we are saved by God's grace, we are saved, mga kapatid. How it works, paano ito gumagana o nag-i-effect sa tao, at paano natin ito makukuha itong biyaya? Paano ito nagbibigay ng impact sa tao, yung biyaya ng ating Panginoon? Totoo naman po yun na by grace we are saved. Totoo po yun. Hindi naman talaga tayo ang gumawa ng paraan para tayo ay maligtas. Ang Diyos po ang gumawa ng paraan para tayo ay magtamo ng kaligtasan. Ganun pa man, mga kapatid, paano ito nagbibigay ng impact doon sa tao at nagbibigay ito ng assurance of salvation, at paano tayo magre-response doon sa grace ng Panginoon? Kasi yung by grace we are saved, it is a declaration ni Apostol Pablo, and also reminder ni Apostol Pablo na hindi tayo pwedeng magmalaki sa ating mga sarili, sapagkat kinahabagan lamang po tayo. And at the same time, it is a declaration ni Apostol Pablo na mayroong biyaya ng Diyos na nagbigay sa atin ng pagkakataon para tayo po ay magkaroon ng assurance of salvation. Ngayon, mga kapatid, sa by grace we are saved, paano tayo magre-response o paano ang tao magre-response doon sa biyaya ng Diyos na ipinagkaloob sa bawat tao? Yun ang tanong doon. Paano tayo magre-response o anong klaseng response
ang gagawin natin, mga kapatid. Amen. Ngayon, ang tanong doon, paano nagliligtas yung biyaya? Kasi sabi doon, sa biyaya, kayo'y nangaligtas. Paano nagliligtas itong biyaya na pinagkaloob sa atin? So, mapapansin natin dito sa verse 12, mga kapatid. Basahin nga ulit natin yung verse 12. Amen. Sige po, basahin natin. Amen. Sa verse 12, doon natin makikita na mayroong paano tayo magre-respond. So, paano magliligtas itong biyaya. Sige po, pakinggan natin. Sige po. Na kayo ng panahong yaon ay mga hiwalay kay Kristo, na mga di kabilang sa bansa ng Israel at mga taga-ibang lupa tungkol sa mga tipan ng pangako, na walang pag-asa at walang Diyos sa sanglibutan. Amen. Praise God. Sa verse 12, mga kapatid, amen, ang sabi doon, na nagtuturo sa atin upang pagtanggi natin sa kalikuan at sa mga kahalayan ng sanglibutan. Titus chapter 2, verse 11 and 12. Sorry, brother. Na nagtuturo sa atin upang pagtanggi natin sa kalikuan at sa mga kahalayan ng sanglibutan ay marapat mabuhay tayong may pagpipigil at matuwid at banal sa panahong kasalukuyan ng sanglibutang ito. So, basahin natin, Brother Angelo, sa Titus chapter 2, verse 11, doon, ito yung karugtong ng aking pong binasa, Brother Angelo. Sapagkat napakita ang biyaya ng Diyos na may dalang kaligtasan sa lahat ng mga tao. Amen. So, napakita ang biyaya ng Diyos na may dalang kaligtasan sa lahat ng mga tao. So, yung biyaya ng Diyos, pakinggan natin mabuti, yung biyaya ng Diyos may dalang kaligtasan sa lahat ng mga tao. Yung biyaya ng Diyos yung may dalang kaligtasan, mga kapatid. Ngayon, paano ito ngayon? Paano magliligtas itong biyaya na may dalang kaligtasan? Sa verse 12, na nagtuturo sa atin, mga kapatid. Yung biyaya ng Diyos na may dalang kaligtasan, mga kapatid, bago ka mag-response doon sa biyaya, kailangan mong mapakinggan kung ano ang ituturo ng biyaya. At alam naman natin na yung biyaya na yon ay ang laman ng ating Panginoong Jesucristo, na siyang nagtubos sa atin pong kasalanan sa krus ng Kalbaryo. Mga kapatid, amen. Ngayon, yung biyaya ng Diyos na may dalang kaligtasan, nagtuturo sa atin upang pagtanggi natin sa kalikuan. May tatanggihan ka. Pagtanggi natin sa kalikuan at sa mga kahalayan ng sanglibutan ay marapat mabuhay tayong may pagpipigil. So, kasabay ng pagtanggi mo doon sa kalikuan at kahalayan ng sanglibutan, may gagawin ka. Una, tatanggihan mo. At pagkatapos mong tumanggi, mamumuhay ka ngayon ng mayroong pagpipigil at matuwid at banal sa panahong kasalukuyan ng sanglibutan ito. So, yung biyaya ng Diyos na may dalang kaligtasan, ang itinuturo niya sa atin ay kailangan nating tanggihan ang kalikuan at kahalayan ng sanglibutan at mamuhay tayong may pagpipigil, mamuhay tayong matuwid, mamuhay tayong banal sa panahong kasalukuyan ng sanglibutang ito. Mga kapatid, so ibig sabihin, yung response ng tao na gagawin doon sa biyaya ng Diyos na may dalang kaligtasan, amen, ay ito. Tatanggihan natin ang kalikuan. Ibig sabihin, hindi ka na mamumuhay sa kasalanan. Kaya doon po sa nagtanong na kahit anong gawin mo, basta ligtas ka na, manampalataya ka lang, ligtas ka na dahil sa biyaya tayo niligtas ng Panginoon. Kasi hindi po totoo yun na kahit anong gawin mo ay pwede na. Hindi. Yung response mo sa biyaya, tatanggi ka sa kalikuan. Meron kang tatalikuran, mga kapatid. Meron kang gagawin na hakbang para gumawa ng kalooban ng Panginoon, mga kapatid. Amen. So, 1 Thessalonians chapter 4 verse 7 to 6 to 8.
Mga kapatid, pakinggan natin. Sapagkat tayo'y tinawag ng Diyos hindi sa ikarurumi, kundi sa pagpapakabanal. Kaya't ang nagtatakwil, hindi ang tao ang itinatakwil, kundi ang Diyos, na Amen. nagbibigay sa inyo ng kanyang Espiritu Santo. Amen. Praise God. So, ang sabi doon ni Apostol Pablo, tinawag tayo ng Diyos hindi sa ikarurumi, mga kapatid, kundi sa pagpapakabanal. Mga kapatid. Kaya't ang gagawin natin, ang nagtatakwil, sabi ni Apostol Pablo, hindi ang tao ang itinatakwil, kundi ang Diyos. Kaya mga kapatid, yung kapag tinakwil ang kabanalan, itinatakwil din ang Diyos. Kaya doon sa mga nangangaral na hindi na kailangan ng kabanalan, Diyos, harap-harapan niyo pong tinatakwil ang Diyos. Dahil ang sabi ni Apostol Pablo, ang nagtatakwil, hindi ang tao ang itinatakwil. Aran yung itinatakwil na tinutukoy dito ni Apostol Pablo, yung pagpapakabanal. Yun yung tinutukoy ni Apostol Pablo. Pag itinatakwil mo at hindi ka naniniwala na dapat ang tao ay mamuhay sa kabanalan, Diyos ang itinatakwil mo, hindi yung nangangaral, mga kapatid. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, tinawag tayo ng Diyos hindi sa ikarurumi, kundi sa pagpapakabanal. Kaya kung totoong tinawag ka ng Diyos, dapat mamumuhay ka sa kabanalan. Ngayon, kapag sinasabi natin na tinawag ako ng Diyos, tinawag tayo ng Diyos, tapos hindi tayo naniniwala sa kabanalan, hindi ka totoong tinawag ng Diyos. Kasi ang naniniwala, mga kapatid, at ang tao na totoong tinawag ng Diyos, namumuhay sa kabanalan. Ngayon, Pastor, paano naman yung mga tao na hindi naniniwala na kailangan mamuhay sa kabanalan ang tao? Ang sabi ni Apostol Pablo, kapag itinakwil mo ang kabanalan, itinatakwil mo ang Diyos. Mga kapatid, kaya kahit naglilingkod ka, pag hindi ka namumuhay sa kabanalan, mga kapatid, hindi naman i-honor ng Diyos ang iyong paglilingkod. Mga kapatid, kaya nga tama yung sabi ng Matthew chapter 7 verse 21 na hindi lahat ng tumatawag sa Diyos ay papasok sa langit. Hindi lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay papasok sa langit, kundi yaon lamang gumagawa ng kalooban ng Diyos. Ito pa yung tanong, Brother Angelo, ng ilan sa mga tutol na kailangan pa ang paggawa, kailangan ang work sa kaligtasan, na ang sabi nila, lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Pero sabi ng Panginoong Hesus, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang gumagawa ng kalooban ng Diyos. Kaya, ang pagtawag sa pangalan ng Panginoon, may kaakibat itong paggawa. Kasi ang sabi ng Panginoon sa verse 19, mga kapatid, verse 20, sa bunga inyo silang makikilala. Ang totoong naglilingkod sa Diyos, nakikita ito sa katawan, nakikita sa sarili, nakikita sa pagkatao. Ang totoong naglilingkod sa Panginoon ay sumusunod sa kalooban ng Diyos. At ang pagpapakabanal, ito po ay isa sa mga utos ng Diyos. Ang kabanalan kasi, mga kapatid, hindi po ito suggestion, hindi ito conviction. It is a command to obey, mga kapatid. Amen. Kaya kapag tinatakwil natin ang kabanalan, tinatakwil natin ang Diyos. Kaya hindi po tama na manampalataya ka lang, ligtas ka na, kahit wala kang gawin. Ang iba kasi, sa kakababautismuhan, pagkatapos mong manampalataya, ang explanation ng ilan, amen, kaya ka babautismuhan kasi iniligtas ka na. Sablay, mga kapatid. Hindi po totoo yun. Titus chapter 3 verse 4 to 5, pakinggan po natin. Ngunit nang mahayag na ang kagandahang loob ng Diyos na ating tagapagligtas at ang kanyang pag-ibig sa tao, na hindi dahil sa mga gawa sa katwiran na ginawa nating sarili, kundi ayon sa kanyang kaawaan ay kanyang iniligtas tayo sa pamamagitan ng paghuhugas na muling kapanganakan at ng pagbabago sa Espiritu Santo. Amen, mga kapatid. Ngayon, bakit
sinabi na hindi sa pamamagitan ng mga gawa, mga kapatid, yung magliligtas sa atin. Ang tanong, anong klaseng mga gawa ba yon na tinutukoy ni Apostol Pablo dito na hindi magliligtas sa atin? Nang sabi doon, hindi dahil sa mga gawa sa katwiran na ginawa nating sarili. Mga kapatid, ang sinabi dito, yung gawa sa katwiran na ginawa nating sarili. Ibig sabihin, yung gawa na tinutukoy dyan ay bunga ng sarili mong pangangatwiran. Yun yung tinutukoy ni Apostol Pablo. Kung gagawa ka para sa Diyos, dapat yung gawa mo bunga ng pagsunod sa katwiran ng Diyos. Yung sinasabi ni Apostol Pablo na hindi magliligtas sa tao ay yung gawa mo na bunga ng iyong sariling pangangatwiran. Dahil sa panahon ngayon, marami pong mga sariling pangangatwiran ang mga tao na salungat doon sa katwiran ng Diyos. Kaya kapag ang katwiran mo ay salungat sa gusto ng Diyos, pag ginawa mo yung pangangatwiran mo, mga kapatid, sumasalangsang ka doon sa kalooban ng Diyos. Kaya yung katwiran na tinutukoy ni Apostol Pablo doon, na hindi sa katwiran nating sarili, yung katwiran, mga kapatid, na sarili nating pangangatwiran, hindi yung katwiran ng Diyos. Magkaiba kasi yung katwiran ng Diyos kaysa sa katwiran ng tao, mga kapatid. Kaya kung gagawa tayo para sa Diyos, kasi mayroong nagsasabi na ito yung sinasabi nila na hindi dahil sa mga gawa sa katwiran na ginawa nating sarili. Kaya ang explanation nila, Pastor, wala, di ba sinabi dyan na maliligtas tayo hindi dahil sa ginawa nating sarili? Yung gawa na tinutukoy po doon dito, mga kapatid, na Apostol Pablo, yung gawa mo na bunga ng iyong sariling pangangatwiran. Tama ba, mga kapatid? Halimbawa, yung mga sariling pangangatwiran ng tao. Pastor, hindi ko man nakakalimutan ang Diyos. Lagi naman ako nananalangin sa taas. Katwiran ng tao yun eh. Ngayon, pag ginawa mo yun, hindi yun ang magliligtas sa'yo, mga kapatid. Pero kung gagawa ka ng kalooban at katwiran ng Diyos, anong problema? Mga kapatid. Amen. Kaya nga sabi ng Biblia, maging tagatupad kayo ng salita at huwag tagapakinig lamang. Ngayon, kung aalisin natin yung gawa, paano natin gagawin yung salita ng Diyos? Paano natin gagawin yung utos ng Diyos? Yang sabi ng Revelation chapter 1 verse 3, mapalad ang bumabasa, ang nakikinig, at tumutupad ng mga salita ng hula. Kasama po ang pagtupad sa pakikinig at pagbabasa. Kasi ang naniniwala na once you are saved, always saved. Ang katwiran nila, makinig ka lang, magbasa ka lang, at manampalataya ka lang. Yun. Saka kagagawa kapag iligtas ka na. Hindi po tama yun, mga kapatid. Amen. Yung nagtatrabaho, halimbawa, utusan kita, Brother Aljon, bayaran kita na magtrabaho sa akin. Pwede ba yun na wala ka pang ginagawa, suswelduhan na kita? Mga kapatid, hindi. Hindi yung pwede. Lalo na yun ngang pagtatrabaho, yung sa batas nga ng pagtatrabaho, hindi yun pwede. How much more yung langit na pupuntahan natin. Kaya itong mga gawa na ito yung bunga ng mga sarili nating pangangatwiran. Kaya ang lesson na dapat nating tandaan, kung gagawa ka, siguraduhin natin na yan na ginagawa mo ay kalooban ng Diyos. Kasi kapag hindi kalooban ng Diyos yung ginagawa mo, useless yan na ginagawa mo, mga kapatid. Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Isaiah 64:6, pakinggan natin. Sapagkat kaming lahat ay naging parang marumi, at ang lahat naming katwiran ay naging parang basahang marumi, at nalalantang gaya ng dahon kaming lahat, at tinatangay kami ng aming mga kasamaan na parang hangin. Amen. Yan ang dahilan kung bakit hindi natin kailangan i-apply yung sarili nating pangangatwiran na gawin para sa Diyos. Kasi ganito, lahat, ang sabi ni Isaiah, mga kapatid, lahat naming katwiran ay naging parang basahang marumi.
Yung katwiran ng tao, sabi ni Propeta Isaiah, parang basahang marumi. Ang tanong, gaano ba kahalaga yung basahan na marumi? Anong ginagawa sa basahan na marumi? Inaapakan, itinatapon. Mga kapatid, walang kwenta, ika nga, kung sa ibang salita, walang kwenta yung basahang marumi. Bakit? Wala namang halaga eh. Walang halaga yung basahang marumi. Kaya nga inaapakan, itinatapon. Mga kapatid, ganun po ang mga pangangatwiran ng mga tao. Kapag ang pangangatwiran ng tao ay malayo sa katwiran ng Diyos, para yang basahang marumi. Walang halaga, walang magandang maidudulot. Kaya nga doon sa mga pilosopong tao, yung mga sarili nyong pangangatwiran, mga pilosopo, wala rin po yung magandang maidudulot sa inyo. Kasi ang mga sarili nating pangangatwiran, maruming basahan, walang halaga at walang kwenta, mga kapatid. Kaya kung gagawa tayo sa buhay natin para sa Diyos, siguraduhin natin na yan po ay kalooban ng Diyos. Kasi nagiging makabuluhan lang ang ating ginagawa, mga kapatid, kung ito ay bunga at resulta ng ating pagsunod sa kalooban ng Diyos. Pero kapag ang ginagawa mo ay malayo at hindi kalooban ng Diyos, walang halaga yon. Amen. Ephesians chapter 2 verse 9, ganito po ang atin pong mababasa. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sino man ay huwag magmapuri. Amen. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sino man ay huwag magmapuri. Ang gawa na tinutukoy doon ay hindi ang gawa ng katwirang sarili, kundi ang katwiran mismo ng Diyos ang gagawin natin. Yung katwiran ng Diyos, mga kapatid, yung gagawin natin, mga kapatid. Amen. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Hindi natin kailangan gumawa ng sarili nating pangangatwiran. Amen. Praise God. Kasi may mga tao na sa sobrang talino, mga kapatid, lumalagpas na doon sa nararapat. Romans chapter 10 verse 3, pakinggan natin ang sinasabi. Sapagkat sa hindi nila pagkaalam ng katwiran ng Diyos at sa pagsusumakit na maitayo ang sariling kanila ay hindi sila napasakop sa katwiran ng Diyos. Ito yung panganib sa mga tao na may mga sariling pangangatwiran tungkol sa paglilingkod sa Diyos. Mga kapatid, lalo na yung walang alam sa katwiran ng Diyos. Sapagkat sa hindi nila pagkaalam ng katwiran ng Diyos at sa pagsusumakit na maitayo ang sariling kanila. Hindi naman talaga para sa Diyos yung ginagawa nila. Sa kanilang sarili yun. Anong nangyari, mga kapatid? Hindi sila napasakop sa katwiran ng Diyos. Kaya kapag ang isang tao may sariling pangangatwiran tungkol sa paglilingkod sa Diyos, mga kapatid, ang sunod na mangyayari nun, hindi sila napasasakop sa kalooban o katwiran ng Diyos, mga kapatid. Kaya sa mga nakikinig ngayon, sa mga sumusubaybay po ngayon, mahal po kayo ng Panginoon. Kailangan natin mag-ingat sa ating mga sariling pangangatwiran. Kung tayo man ay mangangatwiran, siguraduhin natin na yan ay nasa kanyang kalooban at katwiran din at sumasang-ayon din sa kanyang katwiran. Kasi kung hindi, mga kapatid, useless ang mga bagay pong yan, mga kapatid. Amen. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon. Acts chapter 10 verse 35, mga kapatid, pakinggan natin. Kundi sa bawat bansa, siya na may takot sa kanya at gumagawa ng katwiran ay kalugod-lugod sa kanya. Amen. Tandaan natin, mga kapatid, yung gumagawa lang ng katwiran ng Diyos, sila lang yung tinatanggap ng Diyos. Sino yung mga tao na kinalulugdan ng Diyos? Yung gumagawa ng katwiran ng Diyos ay kalugod-lugod sa Kanya. Kapag pala gumagawa ka ng katwiran ng Diyos, kinalulugdan ka ng Diyos. Ito ang tanong, Brother Angelo.
Ililigtas ka kaya ng Diyos pag hindi pag hindi natuwa sa iyo ang Diyos? Madangilo. Ililigtas ka kaya ng Diyos kapag hindi sa iyo nalugod ang Diyos? Hindi. Hindi. So ibig sabihin, hindi tama na kaya ka gagawa dahil ligtas ka na. Mga kapatid, ang tamang sabihin, kaya ka ililigtas dahil nalugod sa iyo ang Diyos sa iyong ginagawa na katwiran mismo ng Diyos. Mga kapatid, may aral kasi na kaya ka gagawa dahil ligtas ka na. Kaya ka babautismuhan dahil ligtas ka na. So ibig sabihin, nauna yung ligtas kaysa sa paggawa. Ang sabi ng Biblia, yung gumagawa ng katwiran ng Diyos, yun ang kinalulugdan ng Diyos. Ang tanong, paano ka ililigtas ng Diyos kung wala ka munang ginawa na kalugod-lugod sa Kanya? Paano ka dadalhin ng Diyos sa langit kung wala kang ginagawa na kinalulugdan ng Diyos? Kaya hindi po tama yon. Ang tama, gumawa ka muna ng katwiran ng Diyos upang malugod sa iyo ang Diyos. Yun ang tama. Kaya ka ililigtas kasi, mga kapatid, nalugod sa iyo ang Diyos. Ngayon, anong una mong gagawin para malugod sa iyo ang Diyos? Una diyan, manampalataya ka muna sa Panginoon. Sino yung dapat nating sampalatayanan? Titus chapter 2 verse 13, nahintayin iyong mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos sa tagapagligtas na si Hesukristo. So mga kapatid, siya ang ating sasampalatayanan. Bakit, pastor, kailangan manampalataya? Dahil ang sabi ng Hebrews chapter 11 verse 6, kung walang pananampalataya ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya. Kaya para malugod sa iyo ang Diyos, ang kailangan mong gawin, manampalataya ka muna sa Diyos. Sapagat ang lumalapit sa Diyos, kailangan sumampalatayang may Diyos at siya ang tagapagbigay ganti ng sa lahat ng sa Kanya ay nagsisihanap. Kaya mga kapatid at mga kaibigan, ang unang gagawin natin para malugod sa atin ang Diyos, manampalataya tayo sa Panginoon. Ngayon, paano natin may papakita sa Diyos na totoo ang ating pananampalataya? May papakita natin sa Diyos na totoo ang ating pananampalataya kung ito'y ating lalakipan ng gawa. Dahil ang sabi ni Santiago, ang pananampalataya na walang gawa ay patay. Kaya para malugod sa iyo ang Diyos sa pananampalataya na meron ka, mga kapatid, kaakibat o resulta ng iyong pananampalataya, gagawin mo yung katwiran ng Diyos upang lubusang malugod sa iyo ang Panginoon. Hindi po pwede na iligtas ka muna saka malulugod sa iyo ang Diyos. Paano yan? Ito ang problema. Paano kung, Brother Angelo, paano kung niligtas ka muna ng Diyos, tapos pagkatapos mo kang iligtas, hindi ka gumawa ng kalugod-lugod sa Diyos? Sabihin sa iyo ng Diyos, balik ka muna doon ka muna sa impyerno. Alis ka muna dito sa langit, doon ka muna sa impyerno. Mga kapatid, hindi po mangmang ang Diyos para sabihin natin yung mga bagay na yun. Kasi yung sinasabi na once you are saved, always saved, at kailangan mong gumawa dahil ligtas ka na, mga kapatid, salita po ng kamangmangan yun. Mga kapatid. Ngayon, ang sabi ng Matthew chapter 6 verse 33, kasi we are talking about righteousness o katwiran ng Diyos na kailangan gawin natin. Mga kapatid, ang sabi ng Matthew 6:33, pakinggan natin ito. Datapwat, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Amen. May utos ang Panginoon. Hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran. Mga kapatid. Kasi sabi doon kanina, ang gumagawa ng kalooban ng Diyos, Acts chapter 10 verse 35, ang gumagawa ng katwiran ng Diyos ay kinalulugdan ng Diyos. Mga kapatid. Kaya para malugod sa iyo ang Diyos, gumawa ka ng katwiran. Ngayon, ang Panginoong Yesus may utos. Hanapin muna natin ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran. Ang tanong dito mga kapatid, anong katwiran yon na kailangan sundin natin? Anong katwiran at kaninong katwiran yon, mga kapatid? Amen. Praise God. Tingnan po natin dito sa Romans chapter 3 verse 22 and 21 and 22. Pakinggan natin. Datapwat ngayon, bukod sa kautusan ay ipinahahayag ang isang katwiran ng Diyos na sinasaksihan ng kautusan at ng mga propeta. Sa makatuwid bagay ang katwiran ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo sa lahat ng mga nagsisisampalataya, sapagkat walang pagkakaiba. Amen.
ipinahahayag ang isang katwiran ng Diyos. Mga kapatid, ang sabi dito, ngayon, bukod sa kautusan, mga kapatid, ay ipinahahayag ang isang katwiran ng Diyos na sinasaksihan ng kautusan at ng mga propeta. Yung katwiran ng Diyos, sinasaksihan. When we say sinasaksihan, pinatutunayan, mga kapatid. Amen. Ang sabi dito, bukod sa kautusan, ay ipinahahayag ang isang katwiran ng Diyos na sinasaksihan ng kautusan at ng mga propeta. Ibig sabihin, pinatutunayan, ipinagtitibay ng kautusan at ng propeta, mga kapatid. Alin po yung pinagtitibay at pinatutunayan ng mga propeta at ng kautusan na katwiran ng Diyos? Alin po yon? Ito po ay ang pananampalataya sa ating Panginoong Hesus Kristo. Isa yun sa katwiran ng Diyos para ang tao ay magtamo ng kaligtasan. Yung pananampalataya sa Panginoong Hesus Kristo. Paano natin sasampalatayanan ang Panginoong Hesus Kristo, mga kapatid? Amen. Tanungin mismo natin ang Panginoong Hesus. John chapter 14 verse 15. Kasi yung katwiran ng Diyos doon, sabi doon, bukod sa kautusan, sabi ni Apostol Pablo, ipinahayag ang katwiran ng Diyos na pinatutunayan o sinasaksihan, pinagtitibay ng kautusan at ng propeta. Mga kapatid, ibig sabihin, yung mga propeta sa Old Testament, nagsasalita sila tungkol kay Jesus. Kaya dito yung nagpapatunay at ipinatutunayan din ng talatang ito na si Jesus yung kausap doon sa Old Testament ng mga propeta. Kaya mga kapatid, pakinggan natin paano natin sasampalatayanan ang Panginoong Hesukristo. John 14:15. Kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Amen. Kung totoo kang nananampalataya at umiibig sa Panginoong Hesus, anong sabi ng Panginoon? Tutuparin ninyo ang aking mga utos. Again, Matthew chapter 7 verse 20, sa bunga inyo silang makikilala. Ang totoong nananampalataya at umiibig sa Panginoong Hesus, dapat nakikitaan ng pagsunod sa utos ng Panginoong Hesukristo, mga kapatid. Ngayon, pagdating sa kaligtasan, kasi kaligtasan po ang tinutukoy natin dito, pinag-uusapan. Pagdating sa kaligtasan, ano ang utos ng Panginoong Hesus para ang tao ay magkaroon ng kaligtasan? Masahin natin, Mark chapter 16 verse 16. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Datapwat ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Si Kristo po ang nagsalita niyan. Si Kristo po ang nagsabi niyan. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Tandaan natin, mga kapatid, at po ang ginamit diyan. Sumampalataya at mabautismuhan. Inseparable po yan. Kung or ang ginamit diyan, kung ang sinabi diyan ay ang sumasampalataya o mabautismuhan ay maliligtas, mga kapatid. Pero dahil at ang ginamit dyan, inseparable po yan. Hindi mo yan pwedeng isa ang sundin mo at ang isa ay hindi, mga kapatid. Ngayon, may mga nangangaral na tinitwist ang talatang ito. Ang sabi nila, Pastor, ituloy mo ang pagbabasa. Ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Mga kapatid, huwag tayo dun sa parusa, doon tayo sa pagliligtas. And pangalawa, parurusahan talaga ang hindi sumasampalataya. Dahil ang sabi ng Hebrews chapter 11 verse 6, ang hindi sumasampalataya, mga kapatid, at kung walang pananampalataya ang isang tao, ay parurusahan, mga kapatid. Amen. Praise God. Kaya yung mga nagliligtas, ibig sabihin, ang tawag doon, ang hindi sumasampalataya, hindi talaga yun ililigtas dahil hindi ka nga kalulugdan ng Diyos. Again, sa sinabi natin kanina, hindi malulugod sa iyo ang Diyos kung hindi ka gagawa ng katwiran ng Diyos. At isa sa katwiran ng Diyos ay ang sumampalataya ka. Ngayon, pag hindi ka sumampalataya, hindi ka talaga kalulugdan ng Diyos. Kaya parurusahan ka. Ang sabi dito sa talata, ang hindi sumampalataya, parurusahan, dahil una talaga, hindi kinalulugdan ng Diyos ang walang pananampalatayang tao.
Ngayon, may mga nagsasabi, mga kapatid, na maliligtas ba o ligtas na? Mga kapatid, i-declare natin yung salitang ligtas na kasi ang ligtas na, it is a past tense. Tapos na. Ngayon, ang tanong, tapos na ba ang paghuhukom? Kasi magkakaroon ng declaration of salvation, mga kapatid, after ng judgment. Kung tapos ka ng hukuman, pwedeng sabihin mong ligtas ka na. Ang tanong, kailan ka nahukuman? Mga kapatid. Kaya nga ang sabi ng Panginoong Hesus dito, ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Maliligtas. It is a declaration, mga kapatid, ng assurance of your salvation. Na kapag sumampalataya ka at mabautismuhan ka, mga kapatid, pagdating ng paghuhukom, ililigtas ka magkakaroon ka ng assurance of salvation. Magkaiba po yun kasi may mga tanong, mga kapatid, na maliligtas ba o ligtas ka na? Ang tanong, nahusgahan ka na ba? Humarap ka na ba sa judgment? Kasi ang sabi ni Apostol Pablo, bawat isa sa atin ay haharap sa hukuman ng Diyos. Ngayon, kung nag-declare ka dito na ligtas ka na, ibig sabihin, exempted ka sa hukuman? Exempted ka sa judgment? Dahil ang sabi doon, mga kapatid, bawat tao ay haharap sa hukuman ni Kristo upang tumanggap ng kanilang mga gawa, mabuti man o masama. Ngayon, yung mabuti na tinutukoy doon ay ang mga sumusunod sa utos ng Panginoon. Yung masama, yung mga sumusuway. Kaya ang judgment ay para sa mga sumusunod at hindi sumusunod. Mga kapatid. Kaya magkakaroon ng declaration of final destination ng tao kung langit o impyerno after ng judgment. Kaya hindi natin pwedeng i-declare habang tayo nabubuhay sa mundong ito na ligtas na tayo. Pero hindi ko po sinasabi na wala tayong assurance of salvation. Dahil ang sabi ng Panginoong Hesus mismo, mga kapatid, ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Mga kapatid, wala pong sinabi ang Panginoong Hesus na kapag sumampalataya ka, ligtas ka na. Mga kapatid, walang sinabi ang Panginoong Hesus, pag sumampalataya ka, ligtas ka na. Amen. At wala ring sinabi ang Panginoong Hesus na ang sumampalataya at mabautismuhan, ligtas na. Ang sabi ng Panginoon, maliligtas. Bakit? Kasi wala ka pa doon. Nandito ka pa sa lupa. Mga kapatid, ang problema kasi ng ilan, yung declaration nila, parang palagay nila na nasa langit na sila. Hindi po, mga kapatid. Amen. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Ngayon, bigyan nyo pa ako ng talata. O kung sino man po, mga kapatid. Amen. Yung nagtanong po nito. Saan po natin mababasa na exempted ka sa judgment? Kung ligtas ka na, mga kapatid, ano ang ginawa mo para maging exempted ka sa judgment? Dahil ang sabi ng Panginoon, sabi na Apostol Pablo, bawat tao ay haharap sa hukuman ng Diyos. Ngayon, kung ligtas ka na, ibig sabihin, exempted ka sa judgment? Napakapalad mo naman. Amen. Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Praise God. Ulitin natin, mga kapatid, basahin yung Titus chapter 3 verse 5. Pakinggan natin. Na hindi dahil sa mga gawa. Wait lang. Sige. Na hindi dahil sa mga gawa sa katwiran na ginawa nating sarili, kundi ayon sa kaniyang kaawaan ay kaniyang iniligtas tayo sa pamamagitan ng paghuhugas sa muling pakakapanganakan at pagbabago sa Espiritu Santo. Pakinggan natin ito mabuti, mga kapatid at mga kaibigan. Hindi dahil sa mga gawa sa katwiran na ginawa nating sarili, mga kapatid. Amen. Praise God. Pakinggan natin. Dahil ito ay malinaw na explanation ni Apostol Pablo tungkol doon sa paano tayo ililigtas ng Diyos. Kundi ayon sa kanyang kaawaan ay iniligtas tayo sa pamamagitan. Paano tayo iniligtas ng Diyos? Sa pamamagitan ng paghuhugas sa muling kapanganakan. Yung paghuhugas sa muling kapanganakan, bautismo po ang tinutukoy dyan. At ng pagbabago sa Espiritu Santo, yung paraan ng Diyos para iligtas ang tao ay water baptism and Holy Ghost baptism. Ang problema, mga kapatid, yung mga tao na nagsasabi na ligtas na ako,
wala kang karanasan sa bautismo sa Espiritu Santo. At yung bautismo na ginagamit ay sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Mali na nga ang bautismo na ginamit, hindi pa baptize sa Holy Ghost, tapos nagde-declare na ako'y ligtas na. Di ba mga kapatid, kamangmangan po ang tawag doon. Na hindi mo alam ang sinasabi, pero nagde-declare, mga kapatid. Amen. Kaya ito po ay paalala ng Panginoon sa atin. Yung paraan ng Diyos, sabi doon, sa pamamagitan, dahil sa kanyang kaawaan, ay kanyang iniligtas tayo sa pamamagitan ng paghuhugas sa muling kapanganakan at ng pagbabago sa Espiritu Santo. Ang totoong sumasampalataya at tumatanggap ng biyaya ng Diyos ay nagpapabautismo sa pangalan ni Hesukristo. Dahil ang bautismo po ay utos ni Kristo. Kaya kung totoong sumasampalataya ka sa biyaya ng Panginoon, kailangan mong mabautismuhan sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Dahil ito ang paraan ng Diyos para tayo ay iligtas, mga kapatid. Amen. Last verse, mga kapatid. 1 Peter chapter 3 verse 20. Pakinggan natin. Amen. Na ng unang panahon ay mga suwail, 1 Peter chapter 3 verse 21. na ayon sa tunay na kahawig ngayon nagligtas sa makatuwid bagay ang bautismo, na hindi sa pag-aalis ng karumihan ng laman, kundi sa paghiling ng isang mabuting budhi sa Diyos sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli ni Hesukristo. Amen. Na ayon sa tunay na kahawig, ngayon nagligtas. Ano yon? Sa makatuwid bagay ang bautismo. Kaya hindi pwede na babautismuhan ka kasi iligtas ka na. Hindi. Ang sabi dito, sa makatuwid, ngayon nagligtas sa makatuwid bagay ang bautismo. Kaya yung salita, yung statement ni Apostol Pedro at yung statement ni Apostol Pablo doon sa Titus chapter 3 verse 5, parehas po, mga kapatid. Ang hindi lang parehas, yung nagsasabi na kaya babautismuhan kasi ligtas ka na. Hindi po, mga kapatid. Si Apostol Pedro at si Apostol Pablo, mga kapatid, parehas sila, mas tiniwalaan ng Panginoon kung paano ang totoong way of salvation. Parehas sila ng statement, bautismo. Ang bautismo, sabi ni Apostol Pablo, yan ang paraan ng Diyos para ang tao ay iligtas. At sabi ni Apostol Pedro, binigyan niya ng linaw ito, na ang bautismo hindi sa paglilinis ng laman, kundi paghiling ng isang mabuting budhi sa Diyos sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli ni Hesukristo. Kaya ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus ay hindi ritual. Hindi ito pagsunod sa kung ano paman, kundi ito po ay pagsunod sa utos ng Panginoong Hesukristo. Kasi kung hindi na kailangan ng bautismo, bakit inilagay pa yan dyan? Kung hindi na kailangan ng bautismo, bakit nirebaptize ni Apostol Pablo ang mga alagad ni John the Baptist? Kung hindi na kailangan ng bautismo, bakit nirebaptize ni Apostol Pablo ang mga alagad ni John the Baptist? Mga kapatid, kung hindi na kailangan ng bautismo, bakit binautismuhan ni Pedro, mga kapatid, ang sangbahayan ni Cornelio? Amen. Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya mga kapatid at mga kaibigan, amen. Sa mga naghahanap po ng ganyang katanungan, pwede nyo po akong i-chat or i-text. Kung meron po kayong mabasa na hindi na kailangan ng bautismo sa kaligtasan ng kaluluwa. Kahit isang talata lang po na hindi na kailangan, yung word na ang bautismo hindi na kailangan sa bautismo. O kaya naman, maghanap tayo ng talata na pinawalang bisa ang bautismo sa New Testament. Yung talata na pinawalang bisa ng mga apostol ang bautismo. Kasi yung mga binasa natin ngayon, ito po ay pagpapatibay ni Apostol Pedro at ni Apostol Pablo tungkol sa kahalagahan ng bautismo, mga kapatid, upang tayo ay magtabo ng kaligtasan. Ngayon, doon po sa nagtanong sa akin ng ganon,
Magbigay po kayo maghanap po kayo ng talata na pinawalang bisa, kahit isang alagad lang, kahit hindi na sina Pedro at Apostol Pablo ang nagsalita. Isang talata lang na pinawalang bisa ang bautismo sa pangalan ni Jesus. So, maraming salamat po mga kapatid. Kung meron po kayong mabasa, tawagan nyo po ako. Alam nyo naman po ang number ko kasi doon po kayo nagtanong. Tawagan nyo po ako. At kung meron kayong mabasa, sa next po na pag-program namin, mga kapatid, sasabihin po namin at babawiin ko itong aking mga sinabi. Pero kung wala po kayong mabasa na pinawalang bisa ang bautismo, kailangan nyo pong tanggapin ang katotohanan. Iwanan nyo na po yan na pride po ninyo. Maraming salamat po sa Panginoon. Tayo po ay manalangin sa ating pagtatapos. Dakilang Diyos, aming Panginoong Hesus, maraming salamat po sa nagdudumilat ng katotohanan na hindi namin kailangan ng sarili naming pangangatwiran para sundin upang maging kalugod-lugod sa iyo. Dahil ang tamang paraan ng pagliligtas mo ay sa pamagitan ng pagsunod sa iyong banal na katwiran. Ng katwirang ito ay ang pananampalataya sa iyong banal na pangalan, Panginoong Hesus, ang pagsisisi sa aming mga kasalanan at ang pagpapabautismo sa pangalan mo, Panginoong Hesus, upang tanggapin namin ang kaloob na walang bayad, ang banal na Espiritu mo, Panginoon. Pagpalain mo, Diyos, ang lahat ng mga nakinig. Magbigay ka po ng kaliwanagan sa lahat ng mga nagugulumihanan. Hipuin mo ang puso at isipan sa mga taong nagmamatigas na lamang kahit alam nila ang katotohanan. Salamat, Panginoong Hesus. Ito pang aming samot dalangin. In Jesus' name, Amen. Mga kapatid, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Pagpalain po kayong lahat ng atin pong Panginoon. Muli, hindi na po ako magkaroon ng time para magbati sa iba sapagkat ang oras po natin ay limitado. Maraming salamat po sa technical side, Paring Books, sa ating pong Bible reader, Brother Angelo, Brother Aljon. Pagpalain kayo lahat ng Panginoon. Muli, Pastor Alfred Generalo ng UPC Matnog. Huwag po nating kakalimutan. Lagi po nating tandaan, si Jesus lamang po ang ating buhay na pag-asa. God bless everyone.